Yung nga palang maring iba nagtataka bakit umuwi ako ulit. Kauwi ko lang nung March, April. Gaya nga ng siguro napansin nyo sa mga posts sa mga tumulong sa amin, hindi man sa financial, yung mga prayers na hiningi ko. Maraming salamat sa lahat. Alam nyo na kung sino kayo. Salamat sa mga prayers na ibinahagi ninyo sa amin. Napakalaking tulong nun. Dito tayo sa Kuwait. 6 hours ang ating standby. Hello mga kasambalay nyo, dumating na tayo dito sa Kuwait International Airport. Wala naman naging problema.
sa check-in namin. Saka on time naman yung dating namin dito sa Kuwait. Yung nga lang syempre waiting kami dito ng 6 hours for the next flight pa London. Then that is another 6 hours travel. And then pagdating doon, bus naman. Another 5 hours sa bus. So talagang mahaba. Magastos at mahaba ang flight. But okay lang yan. At least nakauwi tayo at kahit papano kasama din naman natin si Mrs. Huli kaming umuwi na magkasama is 2017. So ngayon lang kami ulit nagkasama na umuwi. Yung nga palang maring iba nagtataka bakit umuwi ako ulit. Kauwi ko lang nung March, April. Gaya nga ng siguro napansin nyo sa mga posts. It's about umuwi ako dahil sa father ko. Naoperahan siya last September. Actually dapat September pa ako uuwi. Kaso inayos muna namin yung bunso ko. Yung mag-aaral sa London. Kaya ngayon lang tayo nakauwi para bisitahin si father ko. Naoperahan siya sa ulo dahil merong lump na tinanggal sa ulo niya. Sa awa ng Diyos at naging okay naman yung operation niya. Successful yung operation. Then yun nga, on the way to recovery. Almost full recovery na si father. Siyempre may mga ginagawa siya noon na hindi na niya maaaring gawin ngayon. Dahil siyempre sabi nga nila iba rin yung pag naoperahan ka na, especially sa ulo pa. So sa driving niya maaaring kaya pa niya pero siguro it will take time bago siya makapagmaneho ulit. At least okay na siya. Nawala yung mga kaba namin, mga nervous namin dahil siyempre especially 80 na si father. Kaya pero awa ng Diyos, malakas ang resistensya ng father ko kaya naoperahan siya sa ulo. Yung iba nga sinasabi nila na mabuti na operahan pa siya with his age na 80. Kaya nakaraos kami ng maayos. So sa mga tumulong sa amin, hindi man sa financial, yung mga prayers na hiningi ko, maraming salamat sa lahat. Alam nyo na kung sino kayo. Salamat sa mga prayers na ibinahagi ninyo sa amin. Napakalaking tulong nun sa dinaanang operation ng father ko. Kaya taos puso akong nagpapasalamat sa lahat ng nagdasal. Especially shout out sa Batch 85 ng Sampales Academy. Alam ko naman na hindi ninyo pinagkait sa akin yung hiningi kong tulong sa inyo, yung prayers. At sa mga kaibigan ko na nalaman yung sitwasyon ng father ko, alam ko lahat kayo nag-pray para sa kanya. So hindi ko na kayo isa-isahin dahil alam naman ninyo kung sino kayo at alam kong napakarami ninyo na mga kaibigan kong matatawag na nagdasal para sa fast recovery ng father ko. So yun ang dahilan mga kasambalan nyo ng pag-uwi natin
unscheduled na pag-uwi. Dahil siyempre mahirap din yung kauwi ko lang tapos uuwi na naman ako ngayon. Hindi naman biro yung unang-una yung pamasahe makasambalin nyo. Hindi ganun na kaliit na halaga yung pamasahe. So but sabi nga ng iba pera-pera lang yan, kikitain pa naman natin yan. Ang mahalaga yung nakita ko yung father ko na okay naman na siya. So yun lang mga kasambalin nyo, gusto ko lang i-share sa inyo yung dahilan ng pag-uwi ko ngayon. Yung kay Mrs. naman, sumabay lang siya dahil siyempre unang-una gusto rin niya makita yung parents niya at makita rin siyempre yung parents ko. So kaya sumabay na siyang umuwi sa akin. At God knows kung kailan tayo makakauwi ulit. Although ang talagang plano ko naman is May or June talaga ang plan na uwi ulit natin. Yung nga lang, umuwi tayo ngayon for some reason na sinabi ko nga sa inyo para makita ko at makamusta ng personal yung father ko. At yun ang mga kasambalin nyo. At maraming salamat ulit sa mga nanonood ng aking mga vlog, lalo na sa aking mga bagong subscriber. Shout out sa inyong lahat. At sa mga datihang kong subscriber, shout out sa inyong lahat. Alam ko naman na continuous yung support nyo sa akin. So maraming salamat sa inyong lahat. At ingat po tayong lahat. And God bless you everyone. Ituloy-tuloy lang na ako itong video ko hanggang makarating kami ng bahay para makita ninyo yung aming journey from home to home. Ganun ang kwan natin ngayon. Siyempre alam naman natin na second home natin ang UK. So 21 years na tayo dyan. Nag 21 years ako dyan sa UK noong October, last week ng October, dahil last week ng October ng 2003 nung nagpunta ako ng UK na ginawa ako ni Mrs. So 21 years, mga kasambalin nyo, mahabang panahon na nasa UK na tayo. So talagang second home na yan. Kung tutusin nga, parang mas matagal pa yata ang, kung kukwentahin natin yung edad ko, yung buhay ko, parang mas matagal pa nga akong nag-stay sa UK kaysa sa Pilipinas. Dahil unang-una akong nag-abroad, nagbarko, I was 19 years old. So sabihin natin 19 years akong nasa Pilipinas. Then pabalik-balik na lang ako. Pinakamatagal ng bakasyon ko 2 months nung nagbabarko pa ako, hanggang sa napunta nga ako ng UK. So talagang mas maraming panahon yung nasa labas ako ng Pilipinas. Kaya lang siyempre kahit anong mangyari, Pilipino pa rin tayo, mga kasampalay nyo. Hindi naman yan maaalis sa atin. Kahit anong mangyari, Pilipino pa rin tayo. Kaya uuwi pa rin tayo sa Pilipinas. So sana mapanood nyo lahat yung mga happenings na nagawa ko itong umuwi ako. Hindi masyadong marami, of course, dahil ang main reason naman nga is yung makita yung father ko. So masaya na tayo nung ganun, nakauwi tayo ng maayos. At ito nga, makabalik tayo ng maayos din sa ating second home. Siyempre, ito yung parang sinasabi nga ng lahat ng umaalis ng Pilipinas na pinaka-malungkot na part. Yung pabalik ka na naman. So, anyway,
masaya rin akong babalik dahil namimiss ko din yung aking dalawang dalaga at of course yung aming alaga, si King. Parang nai-imagine ko na itsura niya pagdating natin mga kasampalenyo. Kasi pag tumatawag kami ni Mrs. nag-video call kami, talagang marinig lang niya yung boses namin maramdaman mo talagang nai-excite siya. Kala siguro niya nandyan lang kami sa tabi niya or nasa pintuan lang kami na parating na. So, miss na miss ko na sila. So, kita ko sila, okay na din. Siyempre, balik tayo sa routine. Yung trabaho natin na 3 days, 3 nights. Then, off ulit. Kaya, back to routine tayo mga kasambalan nyo. Ganyan lang naman Hindi naman, wala pa tayo sa edad ng retirement. Medyo malapit na, pero hindi pa natin pwedeng pag-usapan yung retirement. Siguro 5 years from now, maaaring mapag-usapan na natin yung retirement. Although siyempre nandoon na tayo sa time na nagpaplano na rin tayo about retirement natin. Dahil hindi naman na tayo bumabata. Okay? Yun lang mga kasampalin yung pasensya na kayo. Medyo napahaba itong message ko sa inyo lahat. Sa lahat ng subscriber ko, maraming salamat po ulit. Sa mga bago, sana panoorin nyo lahat ng mga past vlog ko. Okay? Maraming salamat sa inyo lahat. God bless po. Bye! Ang kasampalin nyo. Kaya wala ka naman masyadong maikutan dito. Nagkape lang kami ni Mrs. dito. Makdo tayo dun sa taas. Although nakapag-makdo na ako dito umuwi tayo nung March yata yun. Yeah. Dito rin naman tayo sa Point Air tumigil noon. Hindi naman dito kalaki ang airport. Maganda dito kasi madali mo lang mahanap yung next gate mo. Hindi kagaya sa ibang airport na hanap ka pa ng gate. Dito umakyat ka lang, galing kami ng baba, akyat ka lang ng taas, doon na yung connecting flight namin. So napakadali at napakaganda ng airport din ng Kuwait. Siyempre, higit sa lahat, meron silang smoking room. Yan sa kaliwa. Yan yung schedule namin. So, alas 10 pa kami, mga kasampalin nyo. Anong oras pa lang ngayon? Aga pa. Kaya, mag-makdo daw muna. Si Mrs. first time niya dito. Tayo, kailang beses. Pangalawang beses na pala. O pangatlo na yata. So, dito rin tayo nag-vlog noon sa McDonald's. Oh, sorry. Order na si Mrs. French fries. Meron ba? May burger. Yung simpleng burger yun din. Yun lang naman laging kinakain natin dito sa McDo, mga kasabalin. At least dito may Coke. Gahanap ako ng Coke kanina, wala akong makita medium. Mahaba pang oras ang antayin natin. Mga kasampalin nyo. Apple pie o burger? Burger? Kaya ko yung apple pie. Yung cheeseburger lang. So, at least ito na yung ating second and last lane.
sampalin nyo, eksakto 9:40 ng umaga. Nakasakay na kami dito sa Aeroplano papuntang London. So this is another 6 hours flight papuntang London. So medyo mahaba ng konti kaysa dun sa Manila to Kuwait na 9 hours. So plano ko sa puno itong aeroplano. Kaya tayong gagawin dito kundi matulog na naman tayo ng 6 na oras. Then pagdating doon, mag-aantay na naman tayo ng ilang oras para naman doon sa bus na 5 hours travel pauwi ng Port Talbot, South Wales. So bali ang dating namin sa Port Talbot, South Wales almost 9 o'clock na ng gabi. So talagang sakripisyo din sa biyahe pag ganito na uuwi ka ng Pilipinas. As long na nag-enjoy ka, okay lang. At susunduin kami ng panganay ko sa terminal ng bus doon sa bayan namin. Okay, yun lang makasampalan yun. Na lang ako dito sa at least sa bintana naman si Mrs. Ako dapat sa bintana kaso lalaki itong siyang nakaupo dito kaya ako na lang naupo sa bintana.